Mula pa noong unang panahon hanggang sa makakain na si Don Chi Bin ng bimbim ng sisi. Hindi pa ako nakakita ng mamamatay tao na kasing delikado ng lalaking ito. Binansagan bilang hari ng mga asong pangangaso. Kahit saan siya pumunta, may dugong dumadaloy na kulay pula. Basta may pera, gagawin ng Chosen ng kahit anong hinihiling ng kliyente. Ang dugo at pagkawala ng ulo ay maliit na bagay lamang. Kahit barilin ng pulis sa ulo ay kaya niyang gawin. Kaya ang Chosen ay isang napaka-importanteng tao sa ilalim ng lupa ng Thailand. Isang araw sa Dubai, may isang mayamang negosyante na bilyonaryo, na pangatlo sa mundo, ay lubhang nasugatan at kailangang ilipat ng dugo ng Mad Alien, ngunit siya ay may bihirang uri ng dugo na tinatawag na gintong dugo, kaya ang mayamang asawa ay nag-utos sa mga tauhan. Dumukot ng isang backpacker upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Nagbabala ang doktor na kung magpapatuloy ang pagsasalin ng dugo, ang matandang ito ay mamamatay. Ngunit ang babaeng ito ay sumagot, bahala na. Itago ang mga organo niya para magamit pa sa hinaharap. Pagkatapos mamatay ang binata dahil naubusan ng dugo, nag-aalala ang mayamang asawa sa kalusugan ng kanyang asawa kaya agad na tumawag sa Chosen at inutusan siyang magpatuloy sa paghahanap ng taong may gintong dugo. Bawat buhay ay $200 million na gantimpala. Dahil sa malaking halagang ito, si Chosen kasama ang kanyang mga tauhan ay naghanap sa buong Asya. At sa wakas ay nakakita siya ng isang biktima. Sa bansang Vietnam, isang 10 taong gulang na batang babae na nagngangalang Tien An. Ang kanyang mga magulang ay humahadlang sa masasamang tao, na gustong saktan ang kanilang anak ay pinatay ni Chosen. Pinutok niya ang ulo ng mga ito. Sa harap ni Tien An, nakitang pinatay ang kanyang mga magulang. Galit na galit, agad siyang kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang kamay ni Chosen. Galit na galit siya. Pinulot ang baril na nahulog sa uling, itinutok sa leeg ng batang babae at pinaputukan. Walang magawa si Tien An kundi tandaan ang mukha ng pumatay. Sa kanyang isipan, kasabay nito, si Lolo Fa, ang pinuno ng organisasyon ng mga mamamatay tao, na may numerong 89, kasama ang kanyang tauhan na si Long Tok Daoy, ay naroon din. Nang malapit ng dalhin ni Chosen ng batang babae, biglang may isang sasakyan, na lumitaw. Bumaba si Lolo Fa at ang kanyang mga tauhan at agad na nakilala na si Tien An ang taong may gintong dugo na kanyang hinahanap. Tumitig sila sa isa't isa ng matagal dahil alam nilang hindi basta-basta ang kalaban. Ngunit kung magpapatuloy ang titigan, baka magkaroon ng pag-ibig, kaya nagsalita si Chosen. Alam mo ba kung sino ako? Biglang kinagat ni Tien An ang kamay ni Chosen para makawala. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Long Tok Daoy ay mabilis na naglabas ng itinapon ang kutsilyo at tinanggal ang baril ni Chosen. Si Lolo Fa naman ay hinawakan ng baril ng isa pang tauhan. Binali ang kamay, sinipa ang paa, sinaksak, at pinaputukan ang kalaban sa ulo. Nakuha ang baril, at malapit nang itapon ni Lolo Fa ang isa pang kalaban. Pagkatapos, kasama si Long Tok Daoy, ay pinatay nila ang kalaban. Si Chosen naman ay tumakbo ng parang baliw. Kung hindi, mamamatay siya. Ang layunin niya rito ay kunin si Tien An na may gintong dugo, kaya pinatawad ni Lolo Fa si Chosen at hindi na hinabol. Batay sa baril na ginamit ng kalaban, sinabi ni Lolo Fa na tiyak na siya ay isang bounty hunter. Pagkatapos, dinala nilang dalawa si Tien An sa furniture store number 89 sa Bangkok. Sa labas, ito ay isang tindahan ng mowebles, ngunit sa totoo ay ang base ng organisasyon ng mga mamamatay tao na pinamumunuan ni Lolo Fa. Nagising si Tien An mula sa pagkatao at labis na naguguluhan. Alam na hindi naiintindihan ng bata ang Thai, kaya ginamit ng matandang doktor ang Google upang isalin sa Vietnamese upang kalmayan siya na ang lahat ay mabait at walang mananakit sa kanya. Ngunit nagwala pa rin si Tien An at gusto tumakas sa lugar na ito. Ang bata ay napakabilis kaya ang mga mamamatay tao ay hindi siya mapigilan. Sinugutan ni Tien An ang kanyang sarili, sa kamay, na nagpapataas ng kanyang pagkasindak. Sa sandaling iyon, lumitaw ang anak ni Lolo Fa na si Tony upang kalmayan ang bata. Nang makita ang gwapong mukha na parang artista, nawala ang takot ni Tien An. Tuwing nababalisa, tumitingin siya kay si Tony at nakakaramdam ng kapayapaan. Nakita ito ni Lolo Fa, kaya ipinagkatiwala sa kanyang anak na alagaan ng mabuti ang batang iyon. Akala ni Tony simple lang, iniligtas lang ng kanyang ama ang buhay ni Tien An at inampon siya tulad ni Chuhu, ang batang lalaki na dinala rin ni Lolo Fa dito 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos gamutin ang sugat, kumuha ng sample ng dugo ang doktor kay Tien An para sa pagsusuri at ipinaalam na ang uri ng dugo ng bata ay talagang gintong dugo, na tugma sa uri ng dugo ng binatang master. Lumalabas na si Lolo Fa, ay dinala si Tien An para sa kanyang anak na lalaki. Dahil si Tony ay mayroon ding gintong dugo, at saka may hemophilia siya, kapag kailangan ng pagsasalin ng dugo, si Tien An ang tanging mapagkukunan. Dahil kahit sa ospital ay wala ng ganitong uri ng dugo. Sa mga sumunod na araw, naging opisyal na miyembro si Tien An ng furniture store number 89.
Si Lolo Fa ay nag-utos sa lahat na bantayan siya at huwag hayaang lumabas ang bata. Hindi rin inisip ni Tian An kung ano ang layunin ng mga taong ito sa pagligtas sa kanya. Ang tanging ginagawa niya ay iguhit ang mukha nang pumatay sa kanyang mga magulang sa lahat ng dako upang tandaan sa kanyang isip. Tiyak na kapag lumaki siya, maghihiganti siya. Upang matulungan si Tian An na malampasan ang trauma at makihalubilo sa iba, kusang lumapit si Tony sa batang babae sa ilalim ng malakas na ulan sa tag-araw. Sa wakas ay nagbukas si Tian An sa bagong buhay. Dumating din si Chuho, at agad na sumama ang dalawa simula noon. Ang tatlo ay nagkaroon ng masayang pagkabata na magkakasama sa bahay na ito numero 89. At ang panahon ay lumipas ng mabilis na parang isang kariton na humuhugos ng walang preno. Ang tatlong inosenteng bata noong araw ay naging mga kabataan na 17 anyos, malalakas at matatapang. Kasabay nito, si Chosen ay naghahanap pa rin ng masigasig ng taong may gintong dugo para sa mayamang babae. Dahil nakatanggap na siya ng 20 milyong dolyar mula sa babaeng mayaman. Nagbanta ang babaeng iyon na kung hindi siya makahanap ng sinuman, ay makakatanggap siya ng katapusang nararapat. Alam niya kung gaano kitapat ang mga taong may pera. Kaya kinailangan ni Chosen na pumunta sa India at sumubok ng libo-libong sample ng dugo. Ngunit ang mga taong ito ay nagulat pa rin na walang nakitang tao na may grupo. Ang gintong dugo ay lalong nagiging mahirap hanapin, na nagpapabaliw kay Chosen. Humiling ang binatang ito ng isa pang pagkakataon, subalit, si Chosen ay walang awa na pinadala siya upang makipagkita agad sa kanyang mga ninuno sa ilalim ng gintong batis. Ang gintong batis, lalo niyang iniisip, lalo siyang nalulungkot na parang asong nakagat, dahil ang 20 milyon dolyar ay halos nagastos na, at kung ganito ang takbo, kahit bagong taon ay hindi niya mahahanap ang taong may gintong dugo. Biglang tumawag ang mayamang babae at sinabi, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Iyon ay, hanapin ang babaeng Vietnamese noong unang panahon at dalhin siya rito. Vietnam, hindi ko nga alam kung sino ang mga taong iyon. Kung paano mo gagawin ay problema mo. Naiintindihan mo, pinagbantaan. Ito'y nagpagalit kay Chosen, ngunit wala siyang magawa kundi ang tumanggap. Sa tindahan numero 89, hindi tulad ni Tony, ang anak na ampon na si Chuho, ay kailangang magsanay ng martial arts buong araw upang maging assassin. Iyon ang misyon na ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Kaya ano ang misyon mo? Protektahan lang ako. Marahil ayaw ni Itay na mapahamak ka. Nakita mo si Chuho na laging binubugbog ng kanyang master, ang pipi. Sinasaktan siya hanggang sa gamulong sa sahig, at ang kanyang kakayahan ay mahina pa. Dumating si Tony at sinabi, kilala ka niya ng husto. Kung patuloy kang susuntok sa lumang paraan, siguradong matatalo ka. Pagkasabi, tumindig si Tony upang ipakita ang mga galaw, mga bagong teknik para kay Chuho. Si Tian An ay may mga matang, malaki at nakabukas ang bibig, hindi nauunawaan kung bakit marunong ng martial arts si Tony. Pinilit niya akong turuan siya sa loob ng maraming taon. Huwag mong sabihin kay Itay, kahit hindi pinapayagan ng ama. Lihim na nagsanay si Tony ng husto upang lumakas araw-araw. Dahil sa kanyang likas na talento, ang kanyang mga teknik ay lubhang epektibo, na nagpamulat at namangha kina Chuho at Tian An. Ang estilo ng pakikipaglaban ay hindi inaasahan ng kalaban. Tulad ng inaasahan, pagkatapos ng pagtuturo ni Tony, ang martial arts ni Chuho ay umabot sa bagong antas. Subalit sa ngayon, hindi pa rin niya matalo ang pipi na master. Mula noon, gabi-gabi ang dalawang magkapatid ay mas masigasig na nagsasanay. Nakita ito ni Tian An at nakaramdam ng inggit, kaya siya ay pinagmasdan din ang mga galaw ng dalawa at pumunta sa kanyang silid upang memoryahin at pag-aralan. Si Chuho, pagkatapos na ma-master ang mga teknik, ay agad na inilapat ang mga ito upang makipaglaban sa master. Hindi siya nagmamadali. Siya ay nagdistansya at naghintay ng butas ng pipi na master. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang mortal na suntok upang makuha ang mataas na kamay. Nang gabing iyon, noong si Chuho ay lasing na lasing, tinatanong ni Tian An si Tony, ano ang gusto mong gawin? Lumabas at makipagsapalaran tulad ni Itay, o manatili sa bahay at magbenta ng sofa at muebles? Hindi ko alam kung ano ang gusto ko, ngunit ang pag-aalaga sa iyo ang pinakagusto ko. Ito ay nagpasaya ng labis kay Tian An sa puso, dahil siya ay may gusto na rin sa kanya mula pa noong unang araw na nagkita sila. Sa hapunan ng sumunod na araw, ang pamilya ay kumakain at nag-uusap. Nagpaplano ng isang bagong kontrata ng pagpatay. Nakita ni Lolo Fa na ang kakayahan ni Chuho ay bumubuti araw-araw. Kaya nagpasya siya na hayaan si Chuho na sumama sa pagkakataong ito. Ito ay nagpagalit kay Tony dahil hindi siya pinapahalagahan ng kanyang ama. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat na pumasok sa meeting room upang magplano ng partikular na pagpatay, syempre kasama si Chuho. Tumingin si Tony kay Tian An at biglang nagkaroon ng ideya. Isasama niya siya sa labas upang maglaro, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gawin. Sa loob ng maraming taon na nakakulong sa bahay, kaya si Tian An ay nagpas siyang magsuot ng magandang damit at maghintay sa kanya. Nang makita siya ni Chuho, ang kanyang mga mata ay parang ilaw ng sasakyan, dahil siya ay may gusto rin kay Tian An, ngunit hindi siya umamin.
Habang ang lahat ay pumunta para sa misyon, ng pagpatay, siya at si Tony ay lalabas ng gabing iyon. Pagkatapos maghanda, lahat ay umalis na. Sa bahay, tanging sina Tony at Tiana na lang ang natira. Ang 5 miyembrong grupo ng assassin ay dumalo sa isang subasta. Ang target na kinontratang patayin ay ang direktor ng musyong ito. Sino man na pumasok dito ay hindi pinapayagang magdala ng armas. Agad na nakilala ni Lolo Fa ang gang ng mga assassin, na si Mala ay naroroon din upang makipagkompetensya para sa bounty. Ang pinuno ay si Coco, na itinuturing na hindi lalaki o babae, dahil siya ay nahilig sa 3D. Ang kanyang kasintahan na si Duang Qua ay tumingin sa kanyang mukha at nakilala na. Ang assassin gang ng bahay 89 na ay sumali rin sa misyong ito para sa bounty. Kaya inutusan agad ni Coco ang dalawa niyang alipors na kumilos muna. Si Magandang Lisa ay nagkunwaring nabangga ang isang lalaki. Ang Pipi at si Tio Long na may mahabang buhok ay dahan-daang binali ang leeg ng lalaki at kinaladkad sa loob. Agad na nagplano ang grupo na sundan ang target upang patayin. Gayunpaman, si Coco ay hindi nanalo sa baraha, kaya, nakatamba kaya't agad na humarang at nanggulo kay Lolo Fa. Pinapatanong ko kung kaya nyo bang lunukin ang kasong ito nang walang takot sa mundong ito. Takot ako sa mga street na lalaki, hindi sa baliko tulad mo. Natama ng tama kaya si Coco at Duang Qua ay hindi na nang ahas sumagot. Agad na ginamit ni Lolo Fa ang kanyang alas, si Chuho, dahil hindi alam ng malagang na siya ay isang assassin. Napansin ni Chuho ang isang kasapi ng gang. Si Mala ay sumusunod sa direktor ng museo at kumuha ng maliit na bomba mula sa relo. Nang maghanda ang lalaki na kumilos, agad na inihulog ni Chuho ang butil. Sa kanyang bulsa, sumabog ang bomba kaya't agad siyang nahuli ng mga pulis. Agad na inaresto ang direktor ng seguridad at dinala sa emergency exit. Naghubad ng damit si Chuho at kumuha ng maliit na kutsilyo mula sa salamin. Nagpanggap na empleyado ng museo, naghintay na dumaan ang target, at saka, tinuhog ang leeg sa tamang puntong hindi alam ng Diyos o demonyo. Natapos ang misyon ng mahusay, ikinagalit ng malagang. Sumigaw sila sa galit, nanumpang maghihiganti. Sa kabilang banda, sa furniture store 89, nakita ni Tony si Tian-an na, nakaistilong damit, napakaganda, natulala siya ng 5 segundo. Agad na sinamantala ang pagkakataong walang tao sa bahay. Ang magkasintahan ay nagtungo sa night market, kung saan si Tian-an ay hindi pa nakapunta dahil siya ay nakakulong sa loob ng maraming taon. Itinago sa loob ng tindahan. Nang sila'y kumakain, hindi pa ubos ang cake, akala mo tatakas ka pa sa pagkain. Biglang umulan, kaya sumilong sina Tony at Tian-an sa harap ng isang bar. Sa malas, ang nasa loob ay si Chosen. Sa pamamagitan ng salamin, aksidenteng natuklasan niya. Ang babaeng ito ay may peklat sa leeg, kaya't agad niyang naalala. Noong nakaraan, idinikit niya ang baril sa leeg ng batang iyon. Napagtanto na ito ang matagal na niyang target, agad na sumunod si Chosen. At nakita ang dalawang babae na pumasok sa furniture store 89. Bilang isang taong may alam sa mundo, alam niyang ito ay isang organisasyon ng mga kilalang assassin, kaya hindi siya nagpadalos-dalos. Sa halip, nagdala ng isang bag ng pera at naghanap ng kaaway ng number 89 house. Iyon ang malagang. Si Coco ay nagnanasa sa gwapo, ikinainis ni Duang Qua. Selos matapos sindihan ng sigarilyo para kay Coco. Mabangot pampalakas, pampatay ng mikrobyo. Nagbigay si Chosen ng pera at dumiretso sa usapan. Ipinakita kay Coco ang target na kailangan patayin. Nang makita ang furniture store 89, nagalit siya at sinabi, "Alam mo ba kung sino sila, mga assassin? Kaya kailangan ko ng assassin na papatay sa mga assassin." Nang makita na nag-aalangan ng kalaban, ginamit ni Chosen ang psychological warfare. Binawi niya ang pera at nagkunwaring nagsisisi. Tapos ng asar, narinig ko na natalo kayo ni Lolo Fa sa isang assassination mission sa museo. Kung mapatay ninyo sila, syempre simula ngayon, hindi na mauulit ang ganito. Isang bagsak, 2 ibon. Parang makatwiran kay Coco kaya pumayag siya. Sa kabilang dako, sa store 89, galit na galit si Lolo Fa. Puno ng puot na hinanap si Tony dahil alam niyang ginawa ng anak. Inilabas si Tian-an. "Sino ang pumayag sa'yo? Lahat ay pinapayagan lumabas, bakit siya hindi? Mapanganib sa labas. Huwag mong hayaang lumala ang lahat dahil sa iyong pagiging pabigla-bigla." Anong delikado? Pinoprotektahan ko naman siya. Kung nakakulong siya, ano ang magagawa mo? Kaya nga ni Chuho na talunin ang lahat dito. Maging ikaw, tatay. Ako ang nagturo sa kanya. Inalagaan mo ba ako kailanman? Napilitan si Lolo Fa na sabihin na si Tian-an ay may gintong dugo. Baka siya ay mahuli anumang oras. Naiintindihan mo ba? Pinaghirapan kong dalhin siya rito. Ngunit ikaw ay padalos-dalos. Ikaw rin ay may parehong uri ng dugo. Ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Natigilan si Tony, dahil sa loob ng maraming taon ay hindi niya alam ang katotohanan. Ang pagmamahal ni Tony kay Tian-an ay dalisay. At dahil ayaw niyang mabuhay siya para lamang sa layunin ng iba, nagdesisyon si Tony na ilayo si Tian-an agad. Sinabi niya, "Tatakas tayo, at gawin ang gusto natin ngayong gabi." Siyempre,
Pumayag siya sa plano. Gayunpaman, bago pa sila makaalis, dumating ang Malagang kasama si Chosen at agad na pasok sa security system at sinira ang electronic locks ng bahay. Tuloy-tuloy na pumasok sina Duangqua, Coco, at Chosen. Hindi nila inakala na napakaraming layers ng depensa ang tindahan. Samantala, si Tio Long na mahaba ang buhok ay nag-aayos ng muwebel sa bodega. Sa labas, biglang namatay ang ilaw ni NGO Tata. Nakatanggap si Tian An ng mensahe mula kay Tony at pumunta agad sa tagpuan. Ngunit biglang sumabog ang pinto. Itinapon siya ng 3 metro. Ang silid ni Tio Long ay sinira rin ang pinto. Sila ay handang gumawa ng hakbang ngunit pinigilan sila ni Chosen dahil gusto niyang mabuhay ang target. Nagulat si Tian An nang lumabas si Tony na may dalang baril at binaril ang isa. Napatay ito. Si Tio Long ay pinaputukan ng 3 ngunit batihing walang tamaan. Dumating din si Lolo Fa at ang Pipi upang lumaban. Pinatay ang dalawa at maghahandang umalis kasama ang babae, ngunit biglang nahit si Tony ng internal energy. Inagaw ng lalaki ang baril, binali ang braso at itinapon. Siko pero naiwasan niya at nakaganti. Inakbayan ni Tony ang baywang ng kalaban, inihagis ito ng pabaligtad sa rack. Pagkatapos ay mabilis na dinala si Tian An sa ibang kwarto. Hindi inaasahan na isang pader ang nasira, kaya pareho silang napilitang pansamantalang magtago. Nakapagtago sila sa ilalim ng isang kargamento, isang mamamatay tao ang nagpaputok. Bala na parang ulan. Narinig ni Tony ang putok at alam niyang hindi basta-basta ang kalaban kaya hindi pa siya pwedeng kumilos. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Chuho upang makipaglaban sa kanya. Pareho silang nag-away ng malapitan, nag-aagawan sa simula. Si Chuho ay nasa disadvantage. Ngunit agad siyang nag-uppercut, pagkatapos ay inakbayan ang baywang at ibinagsak ang ulo ng kalaban sa lupa. Damn! Tinawag ni Lolo Fa si Lisa na sumugod para lumaban. Lahat ay nagtulungan upang labanan ang mga mamamatay tao ng Malagang. Pero napakarami nila at pumasok mula sa itaas, kaya mahirap labanan. Hinarang ni Chuho ang kalaban para may hatid ni Tony si Tian An sa ligtas na lugar. Bigla niyang nakita si Chosen, ang pumatay noon, sa kanyang mga magulang, kaya siya ay galit na galit. Inagaw ang baril at pinaputok ng malakas, pero nakatago na sila. Wala na. At nang pigilan si Tian An, biglang si Coco. Sumugod siya, may armas ang kalaban kaya sinaksak siya sa dibdib. Si Tony, pagkatapos ay itinulak siya sa lupa, handang gawin muli pero buti na lang dumating si Lolo Fa para tumulong. Pero siya ay nataman ng bala ni Duangqua. Sumugod sina Chuho at Lisa para iligtas. Pero napakalakas ng apoy ng kalaban kaya ang matandang manggagamot, nagpagulong siya ng 2 tear gas, sinamantala ang usok para takpan ang kanyang galaw. Ang pipi na may baril ay sumusuporta kay Lisa. Dinala ng manggagamot at Chuho ang lahat sa isang lihim na silid. Isinara ang pinto. 2 ang nakatayo sa labas na bantay, ang iba ay pumasok sa loob. Bigla, pinahiga ni Uncle Longhair si Tian An sa stretcher at iginapos ang kanyang mga kamay at paa. Hindi maintindihan ni Chuho. Gusto niyang pigilan ang manggagamot. Pagkatapos mag-inject ng anticoagulant kay Tony, ay naghanda ng mga kagamitang medikal. Pagkatapos, isinagawa ang blood transfusion mula Tian An kay Tony. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Nagsimula ng damaloy ang kanyang dugo sa tubo. Ayaw ni Tony na mangyari ito. Sinabi niya sa kanyang ama, tumigil. Pero walang nakinig, at inilagay pa rin siya sa stretcher. Sa sandaling ito, si Tony ay labis na nasaktan, si Tian An ay napagtanto na sa bahay na ito, lahat ay may tungkulin. At siya rin, ang maging mobile blood bank para kay Tony. Si Tony naman ay sobrang guilty. Umiwas na lang siya ng mukha dahil ayaw niyang makita ni Tian An, na ang luha ng lalaki ay umaagos na parang ilog. Sa labas, sinisikap ng Pipi at Lisa na harangan ang mga mamamatay tao. Pero napakarami nila. At limitado ang bala, kaya nilapitan ng Pipi ang blind spot, binali ang braso ng isa, itinumba at inagaw ang baril. Lisa, nag-execute ng silat, pagkatapos ay binali ang balikat at itinulak ang ulo sa bintana. May baril ang Pipi, kaya binali ang braso at pinaputukan ng lalaki, butas ang katawan. Tumalon si Lisa, sumipa at inagaw ang armas mula sa itaas. Pinatay ni Lisa ang 3 lalaki, inilapag ang mga ito sa mesa. Tinitigan ng mga katawan. Biglang nataman ng bala ang Pipi. Si Lisa ay napabaya rin. Napuno ng bala ang katawan, namatay agad. Umikot ang Pipi sa sakit, at nataman ng bat ng baril ni Duangqua. Sa loob, ginamit ni Lolo Fa ang alkohol para linisin ang sugat. Pagkatapos ay nagbandage pansamantala upang ipagpatuloy ang laban. Itinali ang ulo ng Pipi sa tubo ng tubig. Si Coco. Sinabi ni Coco sa loob, buksan ang pinto, kung hindi, gagamit ako ng martilyo at dudurugin ko ang ulo ng Pipi na ito. Narinig nila iyon, pero wala silang ibang pagpipilian. Sa wakas, ginamit ni Coco ang malupit na kamay, isang suntok na nagdulot. Ang Pipi ay sumama sa parehong araw kasama si Lisa. Nakita ni Lolo Fa na gumaling na ang kanyang anak. Sinabi niya, kailangan nating gumawa ng daan ng dugo. Ibinigay ang isang 6 na caliber,
Niyakap ni Lolo Fa si Tony. Sa totoo lang, ginawa niya ang lahat para sa buhay ng kanyang anak. Makipaglaban sa ama ng isang magandang laban, pumayag si Tony. Kahit alam niyang ang unang laban na ito ay napakadugo. Si Longhair ay nagsindi ng sigarilyo at ibinigay kay Lolo Fa. Humitit siya sa labas. Ang malagang ay magpuputol ng pinto gamit ang hakso. Ngunit nakita nila ang kerosene na dumadaloy mula sa loob. Pagkatapos, mabilis na kumalat ang apoy sa hallway. Binuksan ang pinto at itinulak ang mga oxygen tank at ilang alcohol containers palabas. Binaril ni Tony ang mga ito, lumikha ng isang malaking bomba. Naging inihaw ang isang lalaki, naghagis ng smoke bomb para limitahan ang visibility. Agad silang sumugod upang makipaglaban ng walang awa sa mga mamamatay tao ng gang. Si Mala at Chosen, si Lolo Fa at si Uncle Longhair ay nauuna upang linisin ang daan. Si Tony ay pumapasok sa mga puwang, pinapatay ang tatlo, saan man siya pumunta ay nagiging lawa ng dugo. Sa pagkakataong ito, mabilis na dinala ng manggagamot si Tian-an palayo para humanap ng daan palabas. Sa isang saglit na kawalan ng ingat, nataman si Lolo Fa ng isa pang bala. Sa balakang, pero sinubukan pa ring patayin ng asong ito. Si Longhair ay magbubukas ng pinto, pero ang sistema ng seguridad ay nahack. Kailangan pumunta sa control panel para buksan ang pinto, kaya sinabi ni Lolo Fa sa lahat na manatili, siya ang susugod. Dumating siya. Ang mga asong iyon ay naglatag ng plano, pero nakipaglaban si Lolo Fa ng buong tapang. Kailangang pigilan ni Uncle Longhair si Tony, kung hindi ay walang kabuluhan ang kanyang kamatayan. Ginamit ang isang lalaki bilang panangga, inihagis ito ni Lolo Fa. Malayo, saka sumugod sa control panel at pinindot ang switch para buksan ang pinto. Dahil doon, lumabas lahat, at pagkatapos ay binaril siya. Namatay siya agad, ginamit ang huling hininga. Sinubukan ni Lolo Fa na i-activate ang bomba na nakakabit para mailibing ang mga ito sa iisang hukay kasama niya. Nakita ito ni Tony, labis siyang nagdalamhati, umiiyak na tinawag ang kanyang ama. Pero pinayuhan siya ni Tio Long na umalis na dahil ang sakripisyo ng kanyang ama ay para mabuhay tayo. Wala tayong magagawa. Nasaktan si Tony, ngunit kailangan niyang sumama sa lahat, lumubog sa lungkot. Ngunit saan pupunta? Kapag nasunog na ang bahay, malalaman sa susunod. Sa loob, nakita ni Chosen ang kagamitan sa pagsasali ng dugo, at nalaman na bukod kay Tian-an, may isa pang taong may gintong dugo. Naalala niyang kanina ay nasaksak niya ang balikat ni Tony, kaya alam niya kung sino iyon. Nawalan siya ng dalawang masarap na biktima ng sabay, labis siyang nagalit. Kinaumagahan, sa isang abandonadong bahay malapit sa dagat, si Tony ay nagkamalay. Ngunit wala ang kanyang mahal. Nagbalak umalis si Tian-an, ngunit pinigilan siya ni Choho. Kailangan kong lumayo sa inyo, kung hindi, walang magiging payapa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mahal ka naming lahat tulad ng pamilya. Mahal ba nila ang buto ko? O mahal nila ako dahil sa bihirang dugo ko? Bakit mo ako niloko? Hindi alam namin ni Tony iyon. Akala lang namin dinala ka ni Lolo Fa tulad ng pagdala niya kay kuya. Sa wakas ay kumalma si Tian-an at pumayag na bumalik. Hindi sinasadyang narinig niya si Tony na nagsabing, tayo, dalhin sina Tian-an at Choho sa isang ligtas na lugar, tapos maghiwalay at mamuhay ng payapa. Sumagot si Tio Long, ayon sa batas ng kriminal, kailangan ng Mala na hulihin si Tian-an para kay Chosen. Pagkatapos ay lipulin tayong lahat, walang mabubuhay ng payapa. Tahimik lang hanggang matapos ang lahat. Narinig ito, nagdesisyon si Tian-an. Pagkaraan ng ilang sandali, ang magkasintahan ay pumunta sa dalampasigan upang mag-usap. Humingi ng tawad si Tony sa ngalan ng kanyang ama, hindi ko alam na may gintong dugo ka. Paumanhin, labis akong nagsisisi. Ito ay nagpaiyak kay Tian-an, dahil alam niyang may taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kakayanin ko na ang sarili ko. Lalaban ako para protektahan ang sarili ko. Ituturo ko sa iyo kung paano lumaban, nagulat si Tony. Samantala, sinabi ni Tio Long, mahina ka tulad ng bulaklak, paano ka magiging assassin? Tayo, huwag mong maliitin ang iba. Natahimik si Tio, sumugod si Tian-an upang makipag-away. Nakipag-away siya kay Choho. Hindi inaasahan na ang kanyang galing ay hindi biro. Hindi alam ng lahat kung kailan siya natuto ng Thai boxing. Sumali si Tio Long, nagtulungan sila para mapatayo si Tian-an. Napatumba si Tian-an, sinabi ni Tony, magsisimula tayo ng mahigpit na pagsasanay bukas. Kinaumagahan, tumakbo si Tian-an ng daan-daang kilometro sa dalampasigan. Marathon sa tabing dagat dahil ang unang kailangan para maging assassin ay pisikal na lakas. Susunod ay pagtitiis, pagtanggap ng suntok mula sa kalaban ay mahalaga. Bukod doon, tinuruan siya ni Tio Long ng paggamit ng armas. Dapat maintindihan ang istruktura ng baril para maging flexible sa labanan. Pero ang pinakamahalagang teknik na dapat niyang master ay ang paggamit ng kutsilyo. Dahil ang baril ay maaaring maubusan ng bala,
ngunit ang kutsilyo ay hindi. Higit pa rito, gamitin ang terrain para sa malapitan. Ang malapitang labanan ay palaging pinakamainam na paraan ng pakikipaglaban. Hindi lang martial arts, natuto rin siya ng medisina. Kung hindi sapat ang pagsasanay sa araw, gumagawa siya ng dagdag sa gabi. Pagkatapos ng maikling panahon, ang kakayahan ni Tian-an ay umangat sa bagong antas. Isang gabi, nagkwento si Tony kay Chuho, "Kung mamatay ako, ikaw dapat ang mag-alaga kay Tian-an." Nagulat si Chuho, sumagot, "Hindi mo ba alam na gusto ko rin siya? Pero ang pag-ibig ko ay napakataas. Lalaban tayo. May plano ka ba?" Biglang may sumulpot na ideya sa isip ni Tony. Kinaumagahan, gumawa si Tian-an ng fried rice na may beef at atsara. Itinuro sa akin ni Lisa ang putaheng ito. Nalungkot ang lahat, tulad ng dragonfly, dahil nawalan ng 3 miyembro ang pamilya ng bahay 89. Sinabi ni Tony, "Sasama ba kayo sa akin laban sa kaaway?" Nang pumayag ang lahat, ipinaliwanag niya ang plano. Nang gabing iyon, habang nagsasanay si Tian-an ng little flying knife, lumapit si Tony at sinabing, "Para patayin ang kalaban, kailangan mong tamaan ang pressure point. Mahirap atakihin ang 2 punto sa leeg, pero kapag malapit, kaya naman. Mas madali bang saksakin sa tiyan?" Hinawakan ni Tony ang kamay ni Tian-an, sumagot, "Ang aorta ay nagsisimula sa puso, pagkatapos ay dumadaloy sa gulugod, sa diaphragm, hanggang sa tiyan, pero napakalalim. Dapat saksakin ng malalim at tumpak para mapatay ang kalaban." Sa sandaling iyon, mabilis ang tibok ng puso ni Tian-an, pero pinigilan siya ni Tony. Hindi nila napigilan ang sarili at naghalikan, mas matamis pa sa tubo. Nahawakan ang kamay, nahawakan ang pisngi, alam nyo na ang susunod. Pagkatapos ng isang maalab na gabi, sila ay umupo sa dalampasigan, naghihintay ng bukang liwayway. Tinamasa ang pinakapayapang sandali ng kanilang buhay, ngunit bago ang bagyo, ang dagat ay tahimik. Si Chosen, mas matalas ang ilong kaysa asong pulis, naamoy ang trap ni Tony. Ibinenta ito sa isang second-hand car shop. Inutusan ng boss na i-check ang files, at nakita ang address ng nagbebenta. Akala ni Chosen madali lang, pero hindi niya alam na ito ay isang bitag. Kaya pala, iniwan ni Tony ang sasakyan dito para akitin si Chosen at ang Malagang. Pagkatapos, tinawagan ng boss si Tony para sabihing kagat na ang isda. Sinundan ng Malagang at Chosen ang address at natagpuan ang abandonadong bahay sa tabi ng dagat. Para silang nakakuha ng ginto, agad na sumugod sa loob para manghuli. Inutusan ni Chosen si Coco na hulihin ng buhay si Tian-an at ang kalbo. Dahil may bihirang dugo sila, pagsabi ni Chosen, may sasakyang hamarang sa labasan. Palapit ang tatlo nang biglang sumabog ang sasakyan. Tinangay sila, nagkagulo sila, at si Tony kasama ang iba ay nagpaulan ng bala mula sa itaas. Biglang ambush. Sino mang maglabas ng ulo ay mapupunta sa altar. Noon ay napagtanto ni Chosen na naloko siya, at nagalit ng sobra. Dahil sa galit, siya at ang Malagang ay agad na umakyat sa ikalawang palapag para habulin ang kalaban. Ang buong grupo ay mabilis na kumalat ayon sa plano para maglaro ng taguan. Si Tian-an ay pumutok para harangan si Chosen sa hagdan. Siya rin ay gumamit ng sniper para tirahin ang isa na lumalapit. Habang naghahanap, pinatay siya ng mahabang buhok na lider. Ngunit hindi alam kung bakit si Chosen at ang tatlo ay sinubukan nilang sumugod para hulihin si Tian-an, pero tinamaan sila ng bala ni Tony. Pero hindi siya tanga para harapin sila. Naglaro siya ng pusa at daga. Inakit niya sila na tumakbo sa hallway sa kabilang side, kung saan nakatutok na ang manggagamot. Hinintay silang lumapit sa gas tank, saka pumutok. Isang putok, ginawang barbecue ang 3 asong iyon sa gabi. Patuloy ang aksyon. Si Long Tokdaoy ay naghagis ng sigarilyo at napatay ang 2. May isa sa malayo na sumusubok na pumutok, pero napakabilis niya, umiiwas at umaatake ng sabay. Talagang hindi nagkamali ang reputasyon niya bilang number 1 na shooter sa underworld. Ngunit bigla siyang naputulan ng kanang paa ng isang mapanlinlang na mamamatay tao. Sinubukan niyang patayin ito, pero sinipa nito ang baril. Pagkatapos, gumamit ng kutsilyo para patayin siya, ang mamamatay tao. Dahil sa matutulis na armas, nahirapan si Long Tokdaoy na lumaban. Sa wakas, nasaksak siya sa dibdib, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya. Ginamit niya ang isang paa at kamay para hilahin ang leeg ng kalaban sa talem, at may konting dugo para gawing blood pudding. Nang mapatay niya ito, si Long Tokdaoy ay nanghina na. Sinubukan niyang magsindi ng sigarilyo at huminga ng malalim para mawala ang kalungkutan. Pagkatapos, sumama siya sa kamatayan habang nasusunog pa ang sigarilyo. Si Chuho ay hindi rin nagpahuli. Napatay niya ang isa, pero malas ubos na ang bala. Tumalon siya para makipag-away ng malapitan, suntukan. Siko sa gulugod, umikot si Chuho at inihagis ang kalaban sa lupa. Kaysa sa lahat ng hangin, pinitik ang braso at pinaikot ang bungo. Isang sipa,
at may isa pang lumapit, si Chuho ay lumipad. Lumipad siya at nilapastangan ang katawan ng kalaban. Nagdagdag ng isang bala para sigurado, bago umalis. Si Tony ay nakikipagbarilan sa dalawa, walang awa. Tinulungan niya silang magpalit ng kabaong para magkapares. Nagplanong umatake ng palihim, pero biglang nabasag ang bungo dahil sa manggagamot. Nang iligtas siya at kumaway kay Tony, siya ay binaril sa puso. Walang iba kundi si Duangqua, ang kasintahan ng bruhang si Coco. Biglang sumugod si Chuho, pero ubos na ang bala kaya niyakap niya ang loko at tumalon pababa. Pagkatapos ng pagbagsak, si Chuho ay sinubukan niyang tumayo, pero pinalo siya ni Duangqua ng paso ng halaman sa ulo. Nang hindi siya napansin, pumulot si Chuho ng sirang paso at sinaksak sa leeg. Pinilit na isang putol. Pinauwi si Duangqua para bisitahin ang bahay tuwing kabilugan ng buwan at unang araw. Nakita ng magandang babae ang kanyang gabi-gabing kaduel na namatay. Galit na galit si Coco, pinaputukan si Chuho at bababa sana, pero nakita si Tony. Inatake niya ito, pero biglang sumugod ang kalaban at nag-away sila. Ipinagbangga ang bungo sa semento, saka sinuntok ang mukha sa salamin. Sinubukan niyang gumanti, pero walang pag-asa dahil si Tony ay masyadong mabilis at malakas. Agad niyang naiwasan ang mga galaw niya ay parang punching bag para sanayin ni Tony ang kanyang mga kamay. Bawat suntok ay malakas, pinapangit ang mukha ng bruha. Bahala na ang mukha, sa huli ay ginamit niya ang kanyang teknik. Tinapakan ang mukha at pinaikot si Coco pababa ng bahay. Sa loob, hinahanap ni Chosen si Tian-An at halos tamaan siya ng bala sa ulo. Inagaw nila ang baril ng isa't isa, saka kumuha si Tian-An ng kutsilyo para lumaban. Pero dahil mas malakas si Chosen, napigilan siya at ginamit ang kanyang kanang kamay. Halika dito at tanggapin ang iyong sugat. Si Tian-An ay patuloy na umaatake, pero iba na ngayon. Hinuli ang kutsilyo at inihagis ang siko sa gilid. Palom na malungkot. Sumunod, mabilis siyang kumilos at sinipa ang singit ni Chosen. Palupag ito sa sahig. Hindi na siya nagpapahalaga sa kalaban, kaya binunot niya ang kutsilyo at nagkunwaring atake. Saka sinaksak ang hita ng dalaga. Pero hindi niya alam na sa mga nakaraang araw, si Tian-An ay naghirap. Nagsanay siya ng husto para lang sa araw na ito. Umikot at sumipa sa tuhod. Saka sinaksak ni Tian-An si Chosen, muntik na siyang mamatay. Nagalit siya at tumayo. Ginamit ang kanyang espesyal na teknik, pero inalis ni Tian-An ang kanyang paa at sinaksak siya sa gitna ng dibdib. Inagaw ang kutsilyo at tinuluyan pa ng ilang saksak para siguradong patay. Iniwas ni Chosen ang kutsilyo, pero idinikit ni Tian-An ang baril sa bibig at pumutok. Napunit ang bibig, at isa pang putok para tapusin siya. Nabawi na. Ang paghihiganti para sa kanyang mga magulang ay nagpagan sa kanyang loob. Hamabang siya sa ibaba at nakita sina Tony at Chuho. Tinanong niya kung nasaan ang iba, ngunit umiling lang sila. Pagkatapos, ang tatlo ay kinailangang umalis patungo sa inihandang kotse. Nakaupo si Tian-An sa likod, habang ang dalawang lolo at apo ay nasa harap. Gayunpaman, biglang binaril si Tian-An sa balikat. Lumalabas na buhay pa si Coco at naka-target mula sa malayo. Nang makita niyang nawala ang target sa kanyang paningin, nagalit siya at agad na sumugod. Sa loob ng kotse, ang bala na tumagos sa balikat ay nagdulot ng pagkawala ng dugo ni Tian-An. Kung magpapatuloy ito, maaari siyang ma-shock at mamatay. Kaya sinabi ni Tony kay Chuho na huminto ang kotse. Gusto niyang ilipat ang kanyang dugo kay Tian-An. Pinigilan siya ni Chuho dahil mamamatay din si Tony, ngunit hindi siya nakinig. Pagkatapos ng antiseptiko, kumuha si Tony ng IV at inilipat ang kanyang dugo kay Tian-An mismo sa loob ng kotse. Habang ginagawa ito, bigla silang inatake ng walang iba kundi si Coco. Si Coco ay dumating at hinabol sila, nasugatan si Chuho. Gayunpaman, pinigilan niya si Tony at sinabing, kailangan mong manatili kasama si Tian-An para kay Tony. Pumasok siya para ipagpatuloy ang pagsasalin ng dugo, habang si Chuho ay lumusat sa likuran at binaril ang babae sa paa. Nag-away silang dalawa, ngunit tila ang babae ay mas malakas siya at naitapon ang baril ni Chuho. Nakailag siya sa bala at binaligtad ang sitwasyon. Inihagis ni Chuho ang baril at nakipagsantukan. Sinubukan niyang i-lock ang balikat para kontrolin siya, ngunit ang babae ay napakalakas niya. Gumulong siya upang makawala. Sa loob ng kotse, nakita ni Tony na hindi pa rin nagigising si Tian-An dahil sa kakulangan ng dugo, kaya kumuha siya ng medical device, isang blood pump, at ikinabat ito sa kanyang braso. Sa ilalim ng presyon ng bomba, ang dugo sa kanyang katawan ay mas mabilis na lumabas ang dugo ni Tony upang mailipat kay Tian-An. Sinuntok ni Chuho ang bibig ni Coco, at nagpatuloy ang kanilang labanan. Pagkatapos, pinalo ni Coco si Chuho sa gilid ng kotse. Nagbigay pa siya ng isang sipa, na nagpahina sa kalaban. Bumunot siya ng kutsilyo at sinaksak ang babae sa tagiliran. Si Chuho naman ay nagbigay ng isa pang saksak sa tiyan. Naiwasan niya ang kutsilyo. Sinipa ni Chuho palayo ang babae, ngunit siya ay parang hindi siya mamatay-metay. Mas matigas pa sa linta. Hinahabol si Tony. Unti-unti siyang nanghihina.
Ang pagdurugo ng ilong ay isang masamang senyales. Nasaksihan niya ang kanyang kapatid na nasa bingit ng kamatayan. Ngunit wala siyang magawa kundi ang lumuha ng tahimik. Chuho, nasaksak ng maraming beses, sa sandali ng buhay at kamatayan. Iniwasan niya ang kutsilyo at sinaksak si Coco sa dibdib. Ginamit ni Coco ang bakal na ulo upang itarak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Bilang isang bihasa sa operasyon ng katawan ng tao, si Chuho ay sinubukang itulak ng malalim ang pangunahing arterya na nagdulot sa asong ito na maging bangkay at ilagay sa altar kasama ng mga ninuno. Gayunpaman, si Chuho ay pagod na. Nakatingin kay Tony, siya ay alam niyang ang kanyang matalik na kaibigan ay nasa panganib dahil sa pagkawala ng dugo. Naalala niya na nangako silang dalawa na magkasamang mabubuhay upang alagaan. Si Tian-an ay labis na nasaktan. Umaagos ang luha, ang pagmamahal sa sarili ay isa, ang pagmamahal sa kapatid ay isa pa. 10 oras na ngayon. Sino ang mananatili sa dalagang si Tian-an? Tulad ng panata noong una, sa wakas ay nauna si Chuho. Si Tian-an ay nagising na. Sinabi ni Tony, mabuhay ka ng buhay na gusto mo. Ako'y mananatili sa tabi mo magpakailanman. Pagkatapos noon, nawalan ng malay si Tony dahil naubos na ang kanyang dugo. Kinaumagahan, nagising si Tian-an at nakita niya na si Tony ay pumanaw na dahil sa pagligtas sa kanya. Ito'y nagdulot sa kanya na mapaluha at labis na nasaktan. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik, ngunit ngayon ay mga pira-pirasong alaala na lamang, pinaghalong lungkot at saya. 3 taon nang lumipas, si Tian-an ay nagsilang ng isang napakagwapong batang lalaki, at pinangalanan siyang Trin Tran Fong To, o kilala bilang Jack. Ito ang tamis ng pag-ibig niya at ni Tony. Noong gabing iyon, sa dalampasigan, namuhay ng tahimik ang mag-ina sa isang bundok sa Vietnam. Siyempre, ang bata ay may dalang gintong dugo, kaya sinanay niya ang bata sa kakayahang makipaglaban mula pagkabata upang protektahan ang sarili. Sinabi ni Tian-an sa sarili na dapat siyang mabuhay ng maayos sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, dahil ang mga nahulog ay ayaw siyang mawalan ng kahit isang patak ng dugo. Gayunpaman, ang asong mangangaso noong una ay hindi pa namatay. Ngayon, siya ay nagbebenta ng mga antigo, kaya pumunta si Tian-an upang magbenta ng isang bagay. Nang buksan niya, ito ang baril na ginamit niya noong upang patayin ang mga magulang ni Tian-an at itutok sa kanyang leeg. Tumalon si Tian-an at sinaksak ang punto ng kamatayan sa leeg, tulad ng itinuro sa kanya ni Tony noong araw. Bonus, isa pang saksak para makasigurado, upang ipaghiganti ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa wakas, natapos na ang lahat. Masasabing ito ay isang obra maestra, isang makabuluhang aksyon na pelikula ng Thai cinema, halos isa sa walang kapintasan at napakahusay na pag-arte upang ilarawan ang lahat ng aspeto ng buhay. Walang kapintasan at napakahusay na pag-arte upang ilarawan ang lahat ng aspeto ng buhay. Ang mensahe ng pelikula ay pahalagahan ang kasalukuyan, at mahalin ang mga taong nasa paligid mo. Ang pagiging sapat ay magdudulot ng kaligayahan. Lahat ng lalaki ay hindi tumitingin, ngunit matyaga pa ring naghahanap ng kasintahan. Kung hindi, araw-araw ay gumawa ng magagandang video para sa mga kapatid, masaya na ako. I share ang video at mag-subscribe para suportahan si Mo. Salamat sa lahat. I love you. Bye-bye.